Itinapon sa bangin ng sariling asawa at matalik na kaibigan. Habang naghihingalo sa lamig ng ulan, dinig niya ang halahak ng mga traidor na nagpapakasasa sa kanyang pinaghirapan. Wala na siyang silbi, amoy, kusina lang siya, durahas na sabi ni Mael. Ngunit hindi siya namatay. Bumangon siya mula sa alat ng dagat, tinapon ang kahinaan at handang bawiin ang lahat. Paano babalik ang isang multo para maningil ng utang na dugo at luha? Ibenta na natin ang recipe niya. Yan lang naman ang silbi ng babaeng yan sa pamamahay na ito, Valeriana. Sawa na ako. Sawa na ako sa amoy mantika, sibuyas at pawis na laging kumakapit sa balat niya. Ang mga salitang yon ay tila mga punyal na walang awang itinarak sa likuran ni Soraya. Nakatayo siya sa labas ng nakapinid na pintuan ng kanilang silid tulugan. Sa kanyang mga kamay na tadtad ng mga peklat ng paso mula sa pugon ay maingat niyang hawak ang isang bandehado ng dulce de leche. Buong magdamag siyang hindi natulog, naghalo ng gatas at asukal sa mainit na kawa upang ipaghanda ang kanyang asawa sa mismong kaarawan nito. Ito ang tanging paraan na alam niya upang ipakitang mahal niya ito, upang suklian ang tinatawag nilang utang na loob, dahil sa pag-ahon sa kanya mula sa hirap. Ngunit sa isang iglap, gumuho ang kanyang mundo. Nanlamig ang buong katawan ni Soraya. Nanikip ang kanyang lalamunan na tila may nakabara, pumipigil sa anumang hagulgol na nais kumawala. Ang paboritong platong seramika na binili pa niya mula sa pag-iipon ng barya sa palengke ay dumulas mula sa kanyang nanginginig at namamanhid na mga daliri. Bumagsak ito sa sahig at nabasag sa maliliit na piraso. Walang ingay na lumabas sa kanyang mga labi. Tanging ang pagkabasag ng porselana ang sumasalamin sa tuluyang pagkawasak ng kanyang pagkatao. Ito ba ang kabayaran ng lahat ng aking sakripisyo? Ito ba ang halaga ng aking pagmamahal? Isang mapait na tanong ang nag-etso sa pinakasulok ng kanyang isipan habang nakatitig sa matamis na sarsa na unti-unting humahalo sa mga basag na piraso sa sahig. Bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya si Valeriana, ang itinuring niyang matalik na kaibigan at kapatid. Suot nito ang isang manipis at mamahaling nightgown na gawa sa seda na lalong nagpapatingkad sa kinis ng balat nito. Isang malaking kabaligtaran sa magaspang na anyo ni Soraya. Tiningnan siya ni Valeriana gamit ang mga matang puno ng huwad na awa, isang tingin na mas nakasusugat kaysa sa tahasang pang-iinsulto. "Oh, Soraya, nandyan ka pala." Malambing, ngunit nakakalasong bungad ni Valeriana, bahagyang inaayos ang buhok nito. "Huwag mo sanang masamain ang mga narinig mo, ha? You know, Mael, he's just extremely stressed out dahil sa nagpapatong-patong na utang ng pamilya niya. You should understand him. At least, may naiambag ka rin sa wakas para mabayaran ang utang na loob mo kina Doña Carmela, di ba? And honestly, look at yourself, Soraya. You really let yourself go. Paano naman gaganahan ng asawa mo kung amoy kusina ka araw-araw? I'm just being a good friend here. Tinutulungan ko lang siyang makapag-relax." Dahan-dahang lumuhod si Soraya. Sa halip na sumagot, sinimula niyang pulutin ang mga basag na piraso ng seramika. Bumaon ang matatalim na gilid nito sa kanyang mga daliri, nagpadanak ng mainit na dugo na humalo sa matamis na karamelo. Ngunit wala siyang maramdamang hapdi sa kanyang balat, sapagkat mas malalim, mas nakamamatay ang sugat na inukit nila sa kanyang puso. Lumabas si Mael mula sa anino ng silid, nag-aayos ng butones ng kanyang polo. Wala ni katiting na pagsisisi o pagkagulat sa kanyang muka nang makita ang asawang nakaluhod sa sahig at duguan ang mga kamay. Bagkus, pagkadismaya at inis ang rumehistro sa kanyang mga mata. "Ano ba yung kalat na ginagawa mo rito, Soraya? Nakakahiya ka!" Bulyo ni Mael, hindi man lang pinansin ang dugo sa mga kamay ng asawa. Humarap ito kay Valeriana at nag-iba ang tono ng boses, naging banayad at nagmamadali.
Valeriana, nakuha mo ba yung mga papeles para sa paglilipat ng ari-arian ng pamilya na ipapapirma ko sa kanya mamaya? Kailangan na nating tapusin ito. Bago pa man makapag-isip si Soraya kung anong mga papeles ang tinutukoy ng kanyang asawa, walang babalang hinablot ni Mael ang kanyang braso. Mahigpit ang pagkakahawak nito, bumaon ang mga kuko sa kanyang laman. Sa pilitan siyang itinayo at kinaladkad palabas ng pasilyo, pababa ng hagdan, patungo sa nagganggalit na bagyo sa labas ng mansyon. Halika na, mag-uusap tayo sa labas. Wala kang silbi kundi gumawa ng eksena. Bulyaw ni Mael habang pilit siyang isinasakay sa naghihintay na sasakyan. Isinara ni Mael ang pinto ng kotse ng buong lakas at agad na nilak ito mula sa labas. Nakulong si Soraya sa loob. Habang humahampas ang malalaking patak ng ulan sa bintana ng sasakyan, napalingon siya sa di kalayuan. Sa may balkonahe, nakatayo ang maliit na figura ni Lirio. Ang kanyang ampon na anak ay basang-basa sa ulan, nanlalaki ang mga matang puno ng takot. Umiiyak ang bata, nakabuka ang bibig, humihingi ng tulong, ngunit walang tinig na lumalabas mula rito. Pinaandar ni Mael ang makina, at ang sasakyan ay mabilis na lumusob sa madilim at mapanganib na kalsada patungo sa matarik na bangin ng Batanes. Ang ugong ng makina at ang nagngangalit na kulog mula sa kalangitan ay tuluyang nilamon ang pipi at walang tinig na pag-iyak ng batang naiwan sa gitna ng unos. Mabilis na pinaharurot ni Mael ang sasakyan sa gitna ng madulas at palikulikong daan patungo sa gilid ng dagat. Sa loob ng kotse, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal kay Soraya. Tanging ang hagupit ng ulan sa bubungan at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso ang naririnig niya. Sa kanyang tabi, ang muka ni Mael ay tila isang estranjero, matigas, malamig at walang bakas ng lalaking nangako sa kanya ng pagmamahal sa harap ng altar. Mael, saan mo ba ako dadalhin? Bakit kailangan sa ganitong oras? At anong papeles ang sinasabi mo? Nanginghinig ang boses ni Soraya, pilit na kumakapit sa upuan habang mabilis na lumiliko ang sasakyan. Hindi sumagot si Mael. Sa halip, mas lalo pa nitong inapakan ang silinyador. Nang marating nila ang pinakamataas na bahagi ng bangin sa Batanes, kung saan ang dagat ay nagngangalit sa ibaba, biglang itinigil ni Mael ang sasakyan. Ang tunog ng pagpreno ay tila isang huling babala sa katahimikan ng gabi. Pilit na binuksan ni Mael ang pinto sa panig ni Soraya at marahas siyang hinila palabas. Ang malamig na hangin at ulan ay agad na dumampi sa balat ni Soraya. Ngunit hindi ito kasing lamig ng tingin ng kanyang asawa. Doon, sa ilalim ng isang puno na bahagyang sumisilong sa kanila, ay nakatayo na pala si Valeriana at ang kanyang tiyahin na si Chona. Hawak ni Valeriana ang isang payong, habang si Tita Chona ay nakataas ang kilay, tila naiinip sa kanilang pagdating. Pirmahan mo na ito, Soraya. Huwag mo nang pahabain pa ang usapan. Sabi ni Mael, sabay, abot ng isang ballpen at mga papeles na bahagyang nababasa na ng ulan. Binasa ni Soraya ang pamagat ng dokumento sa tulong ng ilaw ng sasakyan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Paglilipat ng lahat ng karapatan sa recipe at ang titulo ng lupang ipinamana sa akin ng mga magulang ko? Mael, ito na lang ang natitira sa akin. Ito ang kinabukasan ni Lirio. Isang malakas na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tita Chona. Kinabukasan? Soraya, magpasalamat ka nga at pinatira ka namin sa mansyon kahit amoy gisa ka araw-araw. Utang na loob mo sa amin ang bawat butil ng kanin na isinusubo mo. Ang lupang iyan? Nararapat lang yan sa pamilya namin bilang bayad sa lahat ng kahihiyang dinala mo sa amin dahil sa pagiging anak dukha mo. Chona, tama na ang satsat. Saway ni Valeriana habang dahan-dahang lumalapit kay Soraya. Ang kanyang boses ay tila bulong ng isang ahas. Soraya,
Aminin mo na, hindi ka nararapat dito. Isang hamak na tagagawa ka lang ng kakanin. Ang recipe mo, ang lupain mo. Sa akin mapupunta ang lahat na iyon dahil ako ang tunay na reyna sa buhay ni Mael. Ako ang magdadala ng pangalan ng mga pamilya ninyo sa tuktok, hindi ang isang tulad mong laging may uling sa kuko. Hindi ko pipirmahan ito, matatag na sabi ni Soraya kahit na nanginginig ang buong katawan niya sa ginaw at takot. Hindi ninyo ako mapipilit. Dahil sa galit, muling hinablot ni Mael ang braso ni Soraya at itinulak siya patungo sa gilid ng bangin. Ang mga bato ay naglulundagan pababa sa madilim na kailaliman ng dagat. Pipirma ka o dito, ka na lang mananatili habang buhay? Wala nang makakahanap sa iyo rito, Soraya. Isang aksidente lang ito sa gitna ng bagyo. Walang makakaalam. Sa gitna ng tensyon, walang sinuman sa kanila ang nakapansin sa likuran ng sasakyan. Ang compartment ay dahan-dahang bumukas. Mula roon ay gumapang palabas ang maliit at basang-basang figura ni Lirio. Nakita ng bata ang lahat. Nakita niya ang pagtulak ni Mael sa kanyang ina. Sa sobrang takot, hindi makasigaw si Lirio. Nagtago siya sa likod ng malaking bato. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib. Nang muling tangkain ni Soraya na tumakas, mabilis siyang hinarang ni Valeriana. Nagkaroon ng matinding agawan sa papeles. Sa gitna ng kaguluhan, nawalan ng balanse si Soraya dahil sa madulas na lupa. Ngunit bago siya tuluyang mahulog, isang malakas na tulak ang naramdaman niya mula sa mga kamay ni Valeriana. "Mamatay ka na!" Sigaw ni Valeriana na puno ng poot. Habang nahuhulog si Soraya patungo sa madilim na kailaliman, ang tanging nakita niya ay ang piraso ng mamahaling lua mula sa damit ni Valeriana na naiwan sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Ang huling narinig niya ay ang nakatutulig na kulog at ang mahinang tunog ng isang bagay na bumangga sa bato. Sa itaas, mabilis na lumapit si Lirio sa gilid ng bangin matapos umalis ang sasakyan ni Mael. Ang bata ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan kung saan nawala ang kanyang ina. May napansin siyang kumikinang sa lupa. Isang punit na bahagi ng mamahaling tela na may kakaibang burda. Tinampot niya ito at isinilid sa loob ng kanyang maliit na bulsa. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang pangakong hindi pa niya kayang bigkasin. Samantala, sa ilalim ng malalaking alon, ang katawan ni Soraya ay unti-unting nilalamon ng dagat. Ngunit sa di kalayuan, isang anino ng maliit na bangka ang pilit na lumalaban sa hampas ng ulan. Ang liwanag ng isang gasera ay pilit na kumikislap sa dilim, tila isang munting pag-asa sa gitna ng kamatayan. Gemini said, "Đúng theo dàn ý của giai đoạn 2, dưới đây là nội dung chi tiết của Kabanata 3. Mga sugat at pakbangon, những vết thương và sự tái sinh." Sa gitna ng naggangalit na alon at madilim na kailaliman ng dagat, ang katawan ni Soraya ay tila isang pirasong kahoy na pinagpasa-pasahan ng agos. Ang bawat hampas ng tubig sa kanyang sugatang katawan ay tila mga latigo ng kamatayan. Ngunit sa sandaling iyon, nang ang kanyang huling hininga ay tila mauubos na, isang malakas at matipunong kamay ang humablot sa kanyang braso. Si Crisanto, isang lalaking mas pinipili ang katahimikan ng mga halaman kaysa sa ingay ng mundo, ay naroon sa dalampasigan upang iligtas ang kanyang mga kagamitan sa panangaliksik mula sa bagyo nang makita niya ang bumagsak na anino ula sa bangin. Hindi siya nag-atubili. Sinagupa niya ang galit ng dagat upang hugutin si Soraya mula sa bingit ng kamatayan. Dinala ni Crisanto ang walang malay na babae sa kanyang maliit at liblib na tsori o kubo na puno ng mga tuyong dahon at amoy ng mga halamang gamot. Sa loob ng ilang araw, ang kubong yon ay naging saksi sa isang madugong labanan para sa buhay. Tuwing gabi, bumabalik ang bangungot kay Soraya. Sa gitna ng kanyang lagnat,
Naririnig niya ang lagutok ng pagkabasag ng plato, ang halahak ni Valeriana, at ang malamig na boses ni Mael. Huwag niya akong itulak! Lirio! Ang anak ko! Madalas na pagsigaw ni Soraya sa gitna ng kanyang pagtulog, habang ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding takot. Sa mga sandaling iyon, naroon si Crisanto. Hindi siya nagsasalita ng marami, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader. Marahan niyang hahawakan ang kamay ni Soraya, isang hawak na puno ng respeto at pag-iingat, upang iparamdam na ligtas na siya. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kaalaman sa medisina at mga halamang gamot upang pagalingin ang mga sugat sa katawan nito, lalo na ang malalim na hiwa sa kanyang mukha na iniwan ng matatalim na bato sa batanes. Nang tuluyan ng magkamalay si Soraya, ang unang nakita niya ay ang mga matang puno ng malasakit ni Crisanto. Ngunit nang makita niya ang kanyang sariling refleksyon sa isang maliit na salamin, ang kanyang muka na tinitingnan noon ni Mael nang may pandidiri ay lalo pang nasira ng isang mahabang peklat, muli siyang naluha. Wala na akong mukhang ihaharap sa mundo, bulong ni Soraya. Ang boses ay paos at puno ng pait. Umiling si Crisanto. Ang peklat na yan ay hindi tanda ng iyong kapangitan, kundi tanda ng iyong kaligtasan. Ngunit kung nais mong bumalik at bawiin ang lahat, kailangan mong maging ibang tao. Sa tulong ng mga koneksyon ni Crisanto sa ibang bansa, sumailalim si Soraya sa isang masusing operasyon. Hindi lamang ang kanyang mukha ang binago, kundi ang kanyang buong pagkatao. Sa bawat araw ng kanyang paggaling, tinuruan siya ni Crisanto kung paano maglakad ng may danggal, kung paano magsalita ng may otoridad, at kung paano itago ang emosyon sa likod ng isang malamig na maskara. Isang hapon, habang nakadungaw sa bintana, nakita ni Soraya si Crisanto na may dalang isang paso ng puting bulaklak. Lirio! Bulong ni Soraya nang makilala ang bulaklak na katulad ng pangalan ng kanyang anak. Itanim natin ito, sabi ni Crisanto. Tulad ng bulaklak na ito, maaari kang muling mamukadkad kahit sa gitna ng dumi at putik. Lumipas ang 2 taon. Ang mahiyain at amoy kusinang si Soraya ay tuluyan ng pumanaw. Sa kanyang lugar, isinilang ang isang babaeng nagngangalang Helena. Ang kanyang buhok na dati ay mahaba at laging nakatali, ay gupit na ngayon sa isang sopistikadong estilo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay tila mga kristal na ngayon. Maganda, ngunit matigas at malamig. Nakatayo si Helena sa harap ng malaking salamin, suot ang isang itim na damit na tila balute. Kinuha niya ang isang gunting at tuluyang pinutol ang huling hibla ng kanyang lumang pagkatao. Patay na si Soraya. Deklara niya sa sarili, ang tinig ay wala ng bakas ng takot. Ngayon, si Helena naman ang maniningil. Sa paliparan ng Manila, isang babaeng may suot na mamahaling salamin at naggagandahang alahas ang gumaba sa eroplano. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na takong sa sahig ng airport ay tila isang babala. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang pahayagan na may malaking larawan ni Mael at Valeriana na ngayon ay tinitingala bilang mga bagong hari at reyna ng negosyo ng kakanin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Helena. Ang laro ay magsisimula na at sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng baraha. Ang bawat hakbang ni Helena sa makintab na sahig ng mansyon ng mga De Silva ay tila isang mabigat na tunog ng kampana na nagbabadya ng kamatayan ng kanilang kapayapaan. Sa loob ng 2 taon, ang mansyong ito na dati ay kuta ng kanyang pagdurusa ay nagbago na. Ngunit ang amoy ng kataksilan ay nananatili pa rin sa bawat sulok. Dahil sa walang humpay na pagsusugal ni Mael at ang marangyang pamumuhay ni Valeriana, ang dintrang o hasyenda na kanilang ipinagmamalaki ay unti-unti nang nilalamon ng utang.
Upang isalba ang kanilang hiya o dangal sa harap ng mga alta sosyedad, nagdesisyon silang magdaos ng isang engrandeng salusalo para sa kanilang nalalapit na kasal, umaasang may mga mamumuhunan na muling magpapautang sa kanila. Hindi nila alam, ang lahat ng kanilang mga utang sa bangko ay binili na ng isang misteryosong korporasyon na pinamumunuan ni Helena. Nasaan ang bagong may-ari? Bakit kailangang maghintay ang aking apo? Bulyaw ni Doña Carmela habang nakaupo sa kanyang syalyenteng ginto. Ang matandang babae ay mas lalong naging masungit at ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pagmamataas sa kabila ng kanilang paghihirap. Bumukas ang malalaking pinto ng silid tanggapan. Pumasok si Helena na may suot na kulay dugong bestida at mga alahas na kumikinang sa ilalim ng malaking chandelier. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na biglang nagpatahimik sa lahat. Napatayo si Mael, tila napatulala sa ganda at awtoridad ng babaeng nasa harap niya. Samantala, si Valeriana ay nakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Tila may isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang leeg. Ako ang bagong may-ari ng lahat ng lupang kinatatayuan ninyo, panimula ni Helena. Ang kanyang boses ay tila musika, ngunit may talim ng isang labaha. Mula sa mga bukirin hanggang sa huling piraso ng seramika sa kusinang ito. Akin na ang lahat. Ano? Imposible! Isang dayuhan lang ang nakabili ng mga utang namin! Sigaw ni Valeriana. Pilit na itinatago ang takot sa likod ng kanyang matinis na boses. Dahan-dahang lumapit si Helena kay Valeriana. Huminto siya sa tapat nito at tiningnan ang suot nitong sapatos. May mansanang putik ang iyong suot, Valeriana. Hindi ba't itinuro sa iyo na ang isang alipin ay dapat laging malinis sa harap ng kanyang Panginoon? Anong karapatan mong tawagin akong alipin? Sasampalin sana ni Valeriana si Helena, ngunit mabilis na nahawakan ni Helena ang kanyang pulso. Ang higpit ng pagkahahawak ni Helena ay sapat na upang mapadaing si Valeriana sa hapdi. Ang karapatan ko ay nakasulat sa mga papeles na hawak ko, bulong ni Helena. Kung nais ninyong hindi ko kayo palayasin sa lansangan na iyong gabi, gagawin ninyo ang gusto ko. Sa loob ng 1 buwan, bago ang inyong kasal, kayong dalawa ni Mael ay magsisilbi sa akin. Ikaw, Valeriana, ang magiging katulong ko sa loob ng bahay. At ikaw, Mael, ikaw ang magiging draper ko. Nanlaki ang mga mata ni Mael. Ang isang dating heredero ay magiging draper lang? Ngunit nang makita niya ang mga dokumento at ang seryosong mukha ni Helena, wala siyang nagawa kundi ang yumuko. Ang takot na mawalan ng yaman ay mas matimbang kaysa sa kanyang danggal. Sa gitna ng tensyon, pumasok si Dichona, ang tiyahing mapanira. Nang makita niya ang mukha ni Helena ng malapitan, nabitawan niya ang kanyang pamaypay. Ang mga labi niya ay nanginig. Soraya? Ikaw ba yan? Isang matamis, ngunit nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Helena. Soraya? Sino yon? Mukha ba akong isang hamak na tagagawa ng kakanin na pinabayaan ninyong mamatay sa dilim? Tumalikod si Helena at lumakad patungo sa bintana. Tinitingnan ang malawak na lupain na ngayon ay muli na niyang pag-aae. Sa malayo, nakita niya ang isang maliit na bata na naglalakad sa harden na may dalang mga tuyong kahoy. Si Lirio. Ang kanyang puso ay kumutitap sa sakit at pananabik. Ngunit muli niyang pinatigas ang kanyang kalooban. Ang paniningil ay nagsisimula pa lamang. Ang mga sumunod na araw ay naging isang masalimuot na laro ng isipan sa loob ng mansyon. Si Helena ay tila isang dalubhasang manunugtog na dahan-dahang hinihigpitan ang mga kwerdas ng gitara hanggang sa malapit na itong maputol. Hindi niya ginamitan ng dahas ang kanyang mga kaaway. Sa halip, ginamit niya ang kanilang sariling kahinaan, ang longtam at longdoki.
Sinasadya ni Helena na bigyan ng espesyal na atensyon si Mael. Tuwing gabi, ipinatatawag niya ito sa kanyang opisina upang pag-usapan ang mga detalye ng pagpapatakbo sa dientrang. Pinupuri niya ang talino ni Mael na dati ay laging minaliit ng kanyang sariling ina at ni Valeriana. "Sayang ka, Mael," simula ni Helena habang dahan-dahang iniikot ang baso ng alak sa kanyang kamay. "Isang lalaking may kakayahan na tulad mo, bakit hinahayaan mong isang babaeng tulad ni Valeriana ang magdikta ng buhay mo? Nakikita ko kung paano kanya tratuhin, parang isang bata na walang sariling desisyon." Ang mga salitang ito ay tila lason na dahan-dahang pumasok sa utak ni Mael. Nagsimula siyang maniwala na si Helena lamang ang nakakaunawa sa kanyang tunay na halaga. Samantala, sa labas ng silid, si Valeriana ay halos mabaliw sa selos at galit. Siya na dati ay reyna ng bahay ay ngayon ay taga-silbi na lamang, tinitingnan ang kanyang asawa na unti-unting nahuhulog sa alindog ng kanilang bagong amo. Isang hapon, sa harap ng maraming katulong, sadyang pinahiya ni Helena si Valeriana. "Valeriana, ang dumi ng pagkakalinis mo sa mga kristal na ito. Mukhang tama nga si Mael nang sabihin niya sa akin kagabi na wala ka talagang silbi kundi ang gumastos ng pera. Siguro ay dapat mong matutunan kung paano maging kapaki-pakinabang, baka sakaling hindi ka niya iwan kapag tuluyan na kayong naghirap." Dahil sa napahiya, sumabog ang galit ni Valeriana. Pagbalik nila sa kanilang maliit na silid, isang matinding sigawan ang namagitan sa kanila ni Mael. Isang malakas na sampal ang dumapu sa mukha ni Valeriana nang tangkain nitang saktan si Mael dahil sa gembira nito kay Helena. Ang kanilang alyansa na binuo sa kataksilan ay nagsimula ng magkaroon ng malalalim na lamat. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Crisanto ay hindi tumitigil sa paghahanap ng katotohanan. Sa isang lumang ospital sa kabilang bayan, nakita niya ang isang matandang nurse na may hawak ng sikreto ng nakaraan. Sa pamamagitan ng panunuhol at pakiusap, nakuha ni Crisanto ang isang kopya ng birth certificate. Nanlamig ang kanyang mga daliri nang mabasa ang pangalan ng ama ni Valeriana. "Helena, kailangan mong malaman ito," sabi ni Crisanto sa isang lihim na pagkikita nila sa harden. Si Valeriana, hindi lang siya basta kaibigan na naging kaaway. Siya ay may dugong de Silva. Anak siya sa labas ng asawa ni Doña Carmela. Napatigil si Helena. Ngayon ay naiintindihan na niya ang lahat. Ang poot ni Valeriana, ang kanyang pagnanais na agawin ang lahat mula sa kanya. Hindi lang ito dahil sa yaman, kundi dahil sa isang malalim na pagnanais na makuha ang posisyon na sa tingin niya ay ipinagkait sa kanya ng tadhana. Sa kabilang dako, si Di Chona ay nagsimula ng gumalaw. Dahil sa takot na mabulgar ang kanyang pakikipagsabwatan kay Mael noon, nagtangka siyang magnakaw ng ilang alahas sa silid ni Helena upang makatakas. Ngunit bago pa siya makalabas, hinarang siya ni Crisanto. "Ang pera ay hindi makapagliligtas sa iyo, Chona," banta ni Crisanto. "Gawin mo ang sasabihin ko o ang natitirang buhay mo ay mabubulok sa kulungan kasama ng iyong pamangkin." Nang gabing iyon, habang ang buwan ay nagtatago sa likod ng makakapal na ulap, lumabas si Helena upang magpahangin. Nakita niya si Valeriana na may kausap na isang lalaking may kaduda-dudang anyo sa madilim na bahagi ng gate. Nakita niya ang pag-abot ni Valeriana ng isang sobreng puno ng pera. "Siguraduhin mong hindi na siya makakaabot sa gabi ng kasal," bulong ni Valeriana. Ang kanyang boses ay puno ng pumatay na pagnanasa. Hindi alam ni Valeriana, ang bawat salita niya ay na-record ng mga kamera na itinago ni Helena. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ng babaeng muling nabuhay. Ang bitag ay nakahanda na at ang biktima mismo ang naglalakad patungo rito. Ngunit ang tunay na sakit ay naramdaman ni Helena nang makita niya si Lirio sa di kalayuan.
Ang bata ay nakaupo sa ilalim ng puno. Hawak ang isang maliit na manika na gawa sa basahan habang ang mga bakas ng latigo ni Valeriana ay malinaw na makikita sa kanyang maliliit na binti. Ang labanan ay hindi na lamang para sa kanyang sarili. Ito ay para sa katarungan ng isang batang walang tinig. Sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan, dahan-dahang lumapit si Helena sa puno kung saan nakatulog ang batang si Lirio. Ang bawat paghakbang niya sa damuhan ay tila pagtapak sa sarili niyang puso. Nang makita niya ng malapitan ang mga pulang guhit ng latigo sa binti ng bata, naramdaman ni Helena ang isang matinding hapdi na mas masakit pa kaysa sa pagkahulog niya sa bangin noon. Dahan-dahang binuhat ni Helena ang bata sa kabila ng kanyang malamig na maskara bilang isang matapang na negosyante, ang kanyang mga bisig ay nangiinig sa pagmamahal. Nagisiin ng bahagya si Lirio. Sa kanyang palalabo ng paningin, naamoy ng bata ang isang pamilyar na samyo. Ang amoy ng vanila at sariwang gatas. Ang amoy na dati ay laging nananatili sa balat ni Soraya pagkatapos gumawa ng kakanin. Isang mahinang tunog ng paghikbi ang kumawala sa bibig ni Lirio. Ipinatong niya ang kanyang maliit na ulo sa balikat ni Helena at mahigpit na yumakap, tila natatakot na kapag bumitaw siya ay muli itong maglalaho. Pumasok si Helena sa loob ng kanyang silid at maingat na inihiga ang bata sa malambot na kama. Kinuha niya ang isang mangkok ng maligamgam na tubig at malinis na tela upang linisin ang mga sugat ni Lirio. Bawat haplos ni Helena ay puno ng pagsisisi. "Patawad, anak ko," bulong niya sa sarili habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa mga paa ng bata. "Patawad dahil hinayaan kitang magdusa sa kamay ng mga halimaw na iyon." Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Valeriana na ang mukha ay namumula sa galit at kalasingan. "Nandito lang pala ang piping batang yan. Hindi pa niya natatapos ang paglalaban ng mga kurtina ko," sigaw ni Valeriana habang naglalakad patungo sa kama. Ngunit bago pa man mahawakan ni Valeriana ang bata, hinarang siya ni Helena. Ang tingin ni Helena ay tila isang matalim na espada na itinarak sa mga mata ni Valeriana. "Subukan mong itaas ang iyong kamay sa batang ito, at sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng buhay sa kwartong ito." Ang boses ni Helena ay mababa, malamig, at puno ng panganib. Napaatras si Valeriana. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na takot kay Helena. Ang awtoridad na ipinapakita ng babaeng ito ay hindi lamang nanggagaling sa pera, kundi sa isang pot na tila nanggaling pa sa kabilang buhay. "Ano bang pakialam mo sa katulong na yan? Anak lang siya ng isang namatay na basurera," bulyaw ni Valeriana bago pa dabog na lumabas ng silid. Pumasok si Crisanto mula sa balkonahe, bitbit ang isang makapal na folder. Nakita niya ang eksena at ang malungkot na anyo ni Helena. Lumapit siya at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Helena. Sa haplos na yon, tila nabawasan ang bigat na pasanpasan ni Helena. Isang tahimik at langmat na sandali. Walang salitang namagitan sa kanila. Tanging ang pagdampi ng kanilang mga balat at ang pag-unawa sa kanilang mga mata ang nagsilbing pangako ng katapatan. "Handa na ang lahat, Helena," bulong ni Crisanto. "Ang mga dokumento, ang mga testigo, at ang ebidensya laban sa lalaking binayaran ni Valeriana. Bukas, sa gabi ng kanilang dinghon, matatapos na ang lahat." Tumango si Helena. Kinuha niya ang isang maliit na lalagyan ng asukal at gatas sa kusina. Nagsimula siyang maghalo. Ang bawat ikot ng kanyang kutsara ay tila isang ritual. Ipagluluto niya ang pamilya de Silva ng huling hapunan na hindi nila makakalimutan. Isang pagkain na magpapaalala sa kanila na ang nakaraan ay hindi kailanman nananatiling nakabaon. Habang nagluluto,
Naramdaman ni Helena ang isang maliit na kamay na humahawak sa kanyang laylayan. Si Lirio ay nakatayo sa kanyang likuran. Hawak ang isang maliit na piraso ng basahan na may borda ng bulaklak. Iniabot ito ng bata sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Helena nang makita ang piraso ng tela. Ito ang punit na bahagi ng damit ni Valeriana noon gabing ihulog siya sa bangin. Niyakap ni Helena ang bata ng buong higpit. Salamat, Lirio. Salamat dahil ikaw ang naging boses ko noong ako ay pinatahimik nila. Ang bukas ay hindi na lamang tungkol sa paghihigante. Ito ay tungkol sa pagbawi sa lahat ng ninakaw sa kanila. Ang kanilang dangal, ang kanilang tinig, at ang kanilang kinabukasan. Ang gabi bago ang engrandeng pagdiriwang ay tila isang mahaba at madilim na hininga bago ang isang malakas na pagsabog. Sa loob ng mansyon, ang bawat sulok ay nababalot ng tensyon na tila kuryenteng dumadaloy sa bawat pader. Si Mael ay hindi mapakali. Paulit-ulit siyang bumabalik sa kusina, tinitingnan ang bawat kasangkapan at bawat sangkap na nakahanda sa mesa. Ang lasa ng sarsa na natikman niya noong nakaraang gabi ay tila isang multong humahabol sa kanyang dila. Hindi siya maaaring magkamali. Ang tamis na yon, ang kakaibang bango ng nasunog na asukal at gatas, kay Soraya lamang yon. Hindi ito posible, bulong ni Mael sa kanyang sarili habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa paghawak sa gilid ng mesa. Ang tunog ng hanging humahampas sa mga bintana ay tila mga bulong ng isang babaeng matagal na niyang pinatahimik. Patay na siya. Nakita ko siyang nahulog. Wala siyang kawala sa dagat na yon. Sa kabilang dako ng mansyon, si Tita Chona ay tila isang hayop na nakakulong sa bitag. Matapos siyang harangin ni Crisanto, ang kanyang katakiman ay napalitan ng matinding takot. Alam niyang kapag nalaman ni Doña Carmela ang tungkol sa kanyang mga nakaw na alahas at ang pakikipagsabwatan niya kay Mael, tapos na ang maliligayang araw niya. Ngunit sa tuwing titingnan niya si Helena, nakikita niya ang anino ni Soraya. Isang Soraya na hindi nahihingi ng tawad, kundi isang Soraya na handang pumatay gamit ang isang tingin lamang. Habang ang mansyon ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak at mamahaling tela, si Helena ay pumunta sa balkonahe upang damhin ang lamig ng gabi. Ang kanyang puso ay tila isang dagat na tahimik bago ang storm o bagyo. Doon niya naramdaman ang init ng isang Amerikana na ipinatong sa kanyang mga balikat. Si Crisanto yon. Nanatili siyang nakatayo sa likuran ni Helena. Sapat na ang agwat upang bigyan siya ng respeto. Ngunit sapat na ang lapit upang maramdaman ang bawat paghinga nito. Bukas, Helena, matatapos na ang gabi-gabi mong paggising dahil sa takot, malumanay na sabi ni Crisanto. Ang kanyang boses ay tila isang gamot na nagpapahinto sa panginginig ng kalooban ni Helena. Humarap si Helena sa kanya. Sa ilalim ng malabong liwanag, ang mga mata ni Crisanto ay puno ng katapatan. Isang bagay na hindi kailanman naramdaman ni Helena mula kay Mael. Dahan-dahang hinawakan ni Crisanto ang mga kamay ni Helena. Ramdam ni Helena ang gaspang ng mga kamay ng isang lalaking nagtrabaho sa lupa. Ngunit ramdam din niya ang higpit ng proteksyon. Dahan-dahang inilapit ni Crisanto ang kanyang muka. Isang banayad na halik sa noo ang naramdaman ni Helena. Isang halik na walang halong pagnanasa, kundi isang pangako ng pag-asa at pagmamahal na handang maghintay. Pagkatapos, kinuha ni Crisanto ang kanyang sariling relos at inilagay ito sa kamay ni Helena. Mula sa oras na ito, hindi mo na kailangang bilangin ang bawat segundo ng iyong pagdurusa, bulong ni Crisanto. Bukas, ang oras ay para na sa iyong kaligayahan. Ang sandaling iyon ay tila tumigil sa pag-ikot ang mundo. Golden moment. Isang tahimik na pagkakaintindihan na sapat na upang bigyan si Helena ng lakas na harapin ang bukas.
Pagsapit ng madaling araw, ang huling kamera ay naikabit na sa gitna ng sulyap ng mga chandelier. Ang menu ay nakasulat na sa gintong papel. Si Valeriana, na walang kamalay-malay sa panganib, ay abala sa pagtingin sa kanyang sarili sa salamin, suot ang isang mamahaling puting bestida na tila ba siya ay isang inosenteng birhen. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Helena habang tinitingnan ang sikat ng araw na dahan-dahang lumalabas sa abot tanaw. Ang liwanag ay hindi magdadala ng init para sa mga De Silva. Ito ay magdadala ng apoy na tutupok sa lahat ng kanilang mga kasinungalingan. Handa na ang mesa, handa na ang mga saksi, at higit sa lahat, handa na ang huling timpla ng paghihigante. Ang bawat chandelier sa malawak na sulyap ng Mansyong De Silva ay tila mga bituing nalpapatutuo sa karangyaan ng gabi. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana at ang mahinang tawanan ng mga alta sosyedad ay pumupuno sa hangin. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Valeriana sa kanyang puting bestida. Nakakapit sa braso ni Mael na tila isang birheng walang bahid ng kasalanan. Sa kabilang dako, nakaupo si Doña Carmela, suot ang kanyang pinakamahal na brilyante, nakangiti sa mga panauhing akala niya ay muling magliligtas sa kanilang danggal. Thank you everyone for coming to our special night, masayang sabi ni Valeriana sa mikropono. Ang kanyang boses ay tila anghel na nagpapanggap. Tonight is not just about our engagement, it's about heritage. To honor my future husband's family, I personally prepared a very special dessert. Ito po ang recipe na ilang henerasyon nang iniingatan ng mga De Silva. The authentic dulce de leche. Mula sa madilim na bahagi ng kusina, nakatayo si Helena. Pinapanood niya ang bawat galaw ni Valeriana sa malaking screen. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang inaayos ang kanyang itim na belo. Heritage? Personal mong inihanda? Bulong ni Helena sa kanyang sarili. Tingnan natin kung hanggang saan ang itatagal ang iyong kasinungalingan, Valeriana. Sa hudyat ni Helena, unti-unting namatay ang mga ilaw sa loob ng sulyap. Isang spotlight ang rumehistro sa gitna ng silid habang ang mga waiter ay dahan-dahang inilalabas ang mga bandehado ng dulce de leche. Ang bango ng nasunog na asukal at sariwang gatas ay agad na humalimuyak, tila isang masarap na alaala na biglang nabuhay. Kinuha ni Doña Carmela ang kanyang kutsara at tinikman ang unang subo. Biglang napatigil ang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kutsara ay nanginginig sa kanyang kamay. This taste, nauutal na sabi ni Doña Carmela. Mael, tikman mo ito. This is not just a recipe. This is her taste. Ang lasa ng luto ni Soraya. Napakunot ang noo ni Mael at agad na kumuha ng isang piraso. Sa sandaling dumampi ang tamis sa kanyang dila, tila isang kidlat ang gumuhit sa kanyang alaala. Ang lambot, ang saktong timpla ng alat at tamis, walang ibang makakagawa nito, kundi ang babaeng pinabayaan niyang lamunin ng dagat 2 taon na ang nakalilipas. Impossible, bulong ni Mael. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Valeriana, where did you get this? Sabi mo ikaw ang gumawa nito? I did. Baka nagkataon lang na katulad ng lasa. Nang iinig ang boses ni Valeriana habang pilit nang ngumingiti sa mga bisita. Mael, relax. It's just a dessert. It's not just a dessert, Valeriana. Isang boses ang narinig mula sa likuran ng entablado. Ang boses ay malalim, matapang at puno ng otoridad na tila nanggagaling sa kabilang buhay. Dahan-dahang lumabas si Helena mula sa anino. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang lahat ng kwanhak o mga bisita ay napatingin sa kanya. Suot niya ang kanyang itim na belo, ngunit nang marating niya ang gitna ng sulyap, dahan-dahan niya itong inalis.
Ang recipe na yan ay hindi pagmamay-ari ng isang magnanakaw na tulad mo, deklara ni Helena habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Valeriana. Who are you? What are you doing here? Sigaw ni Valeriana, pilit na itinatago ang kanyang matinding kaba. Guard! Ilabas ang babaeng ito! Guard? Baka nakakalimutan mo, Valeriana? Ako ang nagpapasweldo sa kanila ngayon. Malamig na sagot ni Helena. Lumapit siya kay Mael at tiningnan ito mula ulo hanggang paa. Kumusta, Mael? Did you enjoy the dessert? Masarap ba ang lasa ng kataksilan na hinaluan ng aking mga luha? Soraya? Halos mawalan ng boses si Mael. Ang kanyang tuhod ay nanginig at napahawak siya sa mesa upang hindi matumba. Hindi ito maaari. Patay ka na. I saw you. I saw you fall in Batanes. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga bisita. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa buong paligid. Ang mga kamera ng mga mamamahayag na naroon ay nagsimulang kislap ng kislap, kinukunan ang bawat sandali ng iskandalo. Mael, what are you saying? Sino ang Soraya na sinasabi mo? Tanong ng isang kilalang negosyante na naroon. Soraya is his wife, sagot ni Helena habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang mamahaling scarf sa kanyang leeg. Ang asawang pinilit niyang burahin sa mundo para makuha ang yaman at ang lupain. Ang asawang itinulak nila sa bangin para lang makapagsama sila ng kanyang matalik na kaibigan. Ipinakita ni Helena ang mahaba at nakakatakot na peklat sa kanyang leeg at ang bahagi ng kanyang mukha na hindi natakpan ng make-up. Ang mga peklat na tila mga mapa ng kanyang pagdurusa. You're a liar! Isa kang impostora! Galyang sigaw ni Valeriana habang pilit na lumalapit kay Helena upang saktan ito. Gusto mo lang kami sirain dahil inggit ka sa amin. Inggit? Tumawa si Helena, isang tawang puno ng pait. Valeriana, tingnan mo ang iyong paligid. Ang mansyong ito, ang lupang kinatatayuan ninyo, ang bawat hiyas na suot ninyo, lahat yan ay pagmamay-ari ko na. I didn't come here to steal from you. I came here to take back what is mine. Lalong nagkagulo ang mga tao nang lumabas si Crisanto mula sa karamihan, bit-bit ang isang malaking brown envelope. At hindi lang ang yaman ang kukunin namin sa inyo, sabi ni Crisanto sa malakas na boses. Katarungan din para sa lahat ng mga kasalanang akala ninyo ay mananatiling lihim. Ano ito, Mael? Valeriana? Is it true? Tanong ni Doña Carmela, ang kanyang muka ay puno ng kahihiyan at galit. Did you really try to kill her? Humarap si Valeriana sa mga bisita. Ang kanyang muka ay tila isang demonyong nabuking. Don't believe her! She's crazy! Wala siyang ebidensya. Isa lang siyang hamak na katulong na nagparetoke para magmukhang mayaman. Isang maliit na figura ang dahan-dahang lumabas mula sa likod ni Crisanto. Si Lirio. Ang bata ay nakatingin kay Valeriana nang may matinding takot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tumakbo. Hawak ni Lirio ang isang maliit na lalagyan at ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Lirio, halika rito! Tawag ni Valeriana nang may pananakot sa boses. Sabihin mo sa kanila na nagsisinungaling ang babaeng ito. Ngunit lumapit si Lirio kay Helena at mahigpit na humawak sa kamay nito. Pagkatapos, tumingin ang bata kay Doña Carmela. Ang lahat ay natahimik. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Mael at ang mahinang iyak ni Valeriana na pilit na nag-aakusa. Doña Carmela, panimula ni Helena, ang katotohanan ay hindi kailanman nananatiling piping tulad ng batang ito. Ngunit ngayong gabi, ang kawalang tinig ni Lirio ay magtatapos na. Inabot ni Lirio ang maliit na lalagyan kay Doña Carmela. Sa loob niyon ay ang piraso ng telang seda, ang piraso ng damit ni Valeriana na may bakas ng dugo. Ito ang ebidensya ng inyong krimen,
sabi ni Helena. At bago ninyo sabihing gawa-gawa lang ito, may isa pang sorpresa na naghihintay sa inyo. Biglang bumukas ang malalaking screen sa sulyap at lumabas ang isang video recording. Ang video ni Valeriana habang binabayaran ng isang lalaki upang patayin si Helena sa mismong gabi ng kasal. Ang boses ni Valeriana ay malinaw na malinaw. Siguraduhin mong hindi na siya makakaabot sa gabi ng kasal. Nabitawan ni Mael ang kanyang baso ng alak. Ang tunog ng pagkabasag nito ay tila isang huling hudyat ng kanilang pagkatalo. No! No! Hindi totoo yan! It's a setup! Sigaw ni Valeriana habang sinusubukang sirain ang screen. Ngunit bago pa man siya makagalaw, pumasok ang ilang mga pulis sa loob ng sulyap. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila mga hakbang ng katarungan. Mael de Silva, Valeriana Santos, you are under arrest for frustrated murder and conspiracy, sabi ng isang pulis. Habang kinakabitan ng posa si Mael, tumingin siya kay Helena ng may pagsisisi. Soraya, patawarin mo ako. Ginawa ko lang to dahil sa utang. Patawarin mo ako. Ang utang na loob ay binabayaran ng pasasalamat, Mael, hindi ng dugo. Malamig na sagot ni Helena. Pumunta ka na sa kung saan ka nararapat. Ngunit sa sandaling iyon, nang akala ng lahat ay tapos na ang labanan, biglang kumawala si Valeriana sa pagkakahawak ng pulis. Sa kanyang matinding pagkapahiya at galit, nakita niya ang isang matalim na kutsilyo sa ibabaw ng mesa ng cake. Hinablot niya ito at mabilis na sumugod patungo kay Helena. Kung hindi ako magiging masaya, walang magiging masaya! Galyang sigaw ni Valeriana. Sa gitna ng kaguluhan, nang ang lahat ay tila naging isang malabong anino ng takot, mabilis na kumilos si Crisanto. Ang kutsilyo na hawak ni Valeriana ay kumislap sa ilalim ng chandelier, sapat na upang magdulot ng kamatayan sa sinumang tatamaan nito. Ngunit bago pa man madampi ang talim sa balat ni Helena, humarang si Crisanto. Isang mahinang tunog ng pagkapunit ng tela ang narinig, kasunod ang pagtulo ng sariwang dugo sa puting sahig ng mansyon. Crisanto! Ang sigaw ni Helena ay puno ng pait at takot. Hindi ang kanyang sariling kaligtasan ang iniisip niya, kundi ang lalaking laging naroon para sa kanya sa bawat sandali ng kanyang kadiliman. Dali-daling dinamba ng mga pulis si Valeriana. Pinadapa siya sa sahig at kinuha ang sandata mula sa kanyang nangininig na mga kamay. Habang pilit na nagpupumiglas ang babaeng nawawala na sa katinuan, nanatiling nakatayo si Crisanto, hawak ang kanyang braso na ngayon ay may mahabang hiwa. Ngunit sa kabila ng hapdi, isang tipid na ngiti ang ibinigay niya kay Helena. Isang pangako na kahit anong mangyari ay hindi niya ito iiwan. Huwag kang mag-alala, Helena. Isang maliit na sugat lang ito kumpara sa mga sugat na tiniis mo sa loob ng 2 taon. Mahinahong sabi ni Crisanto. Ang kanyang boses ay tila isang angkla sa gitna ng unos. Humarap si Crisanto kay Doña Carmela na ngayon ay tila isang rebultong na wala ng kulay. Inabot niya ang huling folder na hawak niya. Doña Carmela, bago ninyo tuluyang itaboy ang babaeng ito, kailangan ninyong malaman kung bakit ganito na lamang ang pot niya sa inyong pamilya. Hindi lang ito dahil sa yaman. Valeriana Santos is a biological daughter of your late husband, Don Teodoro, to one of your former servants. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong sulyap. Ang lihim na matagal nang ibinaon ng pamilya de Silva ay muling nahukay. Napatitig si Doña Carmela kay Valeriana na ngayon ay humihagulgol na sa sahig. Kaya pala ang mga mata nito, ang hugis ng kanyang mukha, ay tila isang masamang paalala ng kataksilan ng kanyang yumaong asawa. Kaya mo ba kinuha ang lahat kay Soraya? Tanong ni Helena. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa, ngunit walang halong awa. Dahil sa tingin mo, ang posisyon na yon ay dapat sa'yo?
Dahil gusto mong maghiganti sa pamilyang hindi ka kailanman kinilala? Nararapat lang sa akin ang lahat. Galyang sigaw ni Valeriana habang hinihila siya ng mga pulis palabas. Ako ang tunay na De Silva. Ako ang dapat na reyna rito, hindi ang isang hamak na tagagawa ng kakanin na tulad mo. Sa gitna ng hiyawan ni Valeriana, isang himala ang nangyari. Si Lirio, ang batang matagal ng pinatahimik ng trauma, ay dahan-dahang lumapit sa gitna ng entablado. Tumiin siya sa kanyang inay Soraya at pagkatapos ay sa mga pulis. Ang kanyang maliit na dibdib ay bumubulwak sa emosyon. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Pilit na binibigkas ang mga salitang matagal nang nakakulong sa kanyang puso. Inay! Ang unang salitang lumabas sa bibig ni Lirio ay tila isang mahinang ihip ng hangin, ngunit sapat na upang mapalingon ang lahat. Inay! Pinatay nila si Inay. Tuluyan nang bumuhos ang luha ni Helena. Niyakap niya si Lirio ng buong higpit habang ang bata ay patuloy na nagsasalita. Isinasalaysay ang bawat detalye ng gabing iyon sa Batanes sa harap ng mga saksi at ng batas. Ang boses ni Lirio ay ang huling pako sa kabaong ng kasalanan ni Mael at Valeriana. Napatingin si Mael kay Helena sa huling pagkakataon bago siya ilabas ng mansyon. Nakita niya ang isang babaeng hindi na kailangan ang kanyang pag-ibig o ang kanyang yaman. Nakita niya si Soraya, ang babaeng sinira niya, na ngayon ay mas nagniningning pa kaysa sa anumang hiyas sa loob ng bahay na iyon. Patawarin mo ako, Soraya. Ang huling bulong ni Mael bago tuluyang isara ang pinto ng sasakyan ng pulis. Ngunit ang kanyang hiling ay tinangay lamang ng hangin, hindi sapat upang burahin ang dugong nasa kanyang mga kamay. Nang mawala na ang mga kaaway, naiwan si Helena, Crisanto at Lirio sa gitna ng sulyap. Ang mansyon na dati ay tila isang kulungan, ay nagsisimula ng magkaroon ng liwanag. Lumapit si Doña Carmela kay Helena. Ang kanyang muka ay puno ng pagsisisi. Soraya, akala ko ay ginagawa ko ang tama para sa aming hiya. Nauutal na sabi ng matanda. Patawarin mo ang aking pagkabulag. Tumingin si Helena sa paligid sa bawat alaala ng kanyang paghihirap at pagkatapos ay kay Crisanto na tahimik na nakatingin sa kanya. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Ang dangal ay hindi nakukuha sa pangalan o sa yaman, Doña Carmela, sabi ni Helena. Ito ay nakukuha sa kung paano mo pinoprotektahan ang mga taong nagmamahal sa iyo. Tapos na ang gabi ng paniningil. Oras na para sa aming kapayapaan. Ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang gumapang sa mga bintana ng mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tila isang banta, kundi isang mainit na yakap ng bagong simula. Ang malawak na sulyap na kagabi lamang ay saksi sa isang madugong iskandalo ay malinis na ngayon. Ngunit ang bawat sulok nito ay tila bumubulong pa rin ng mga alaala ng sakit at pagtataksil. Nakatayo si Helena sa gitna ng sala, suot ang isang simpleng puting damit. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas at ang kanyang itim na belo. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang maliit na bag, ang tanging dala niya mula sa kanyang nakaraan. Lumapit sa kanya si Doña Carmela, ang matandang babae na dati ay puno ng yabang, ngunit na yon ay tila isang tuyong dahon na hinipan ng hangin. Soraya, hindi mo kailangang umalis, nauutal na sabi ni Doña Carmela habang nakatingin sa mga maleta ni Helena. Ang mansyong ito, ang Dirntrang, sa iyo na ang lahat ng ito. Ito ang kabayaran sa lahat ng ginawa ng aking apo. Please, stay and lead this family. Kailangan ka namin para maibalik ang danggal ng mga De Silva. Humarap si Helena sa matanda nang may banayad ngunit matatag na ngiti. Doña Carmela,
Ang dangal ay hindi isang bagay na maibabalik ng isang tao para sa isang pamilya. Kayo ang dapat bumuo niyan sa loob ng inyong sarili. Ang mansyong ito ay puno ng mga multo ng aking pagdurusa. Sa bawat dingding nito, naririnig ko ang aking mga hikbi. Hindi nabibili ng ginto o ng lupa ang katahimikan ng aking puso. Iniabot ni Helena ang isang folder sa matanda. Ipinasok ko na ang pamamahala ng mga utang sa isang trust fund para sa mga batang may sakit at mamatay tao. Ang bahaging ito ng aking buhay ay tapos na. Hindi ko kailangan ang inyong yaman upang maging buo. Sa labas ng mansyon, nakatayo si Crisanto sa tabi ng kanyang sasakyan. Ang kanyang braso ay may benda pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa saya habang pinapanood si Helena na papalapit. Sa kanyang tabi, si Lirio ay masayang tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang isang paru-paro. Wala na ang takot sa mga mata ng bata. Tanging ang riles ng kanyang tawa ang naririnig sa hangin. Bago sumakay sa sasakyan, tumigil si Helena sa harap ng isang basurahan sa dulo ng driveway. Dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang gintong singsing na ibinigay sa kanya ni Mael noong kanilang kasal. Ang singsing na naging simbolo ng kanyang pagkakakulong sa isang maling pag-ibig. Walang pag-aalinlangan, binitawan niya ito. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa ilalim ng basurahan ay tila isang huling hudyat ng kanyang kalayaan. "Handa ka na ba?" tanong ni Crisanto habang binubuksan ang pinto para sa kanya. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na himig na nagpapagaan sa lahat ng pasanin ni Helena. "Handa na ako, Crisanto," sagot ni Helena. "Handa na akong maging si Soraya muli. Isang Soraya na marunong ng magmahal sa sarili." Sa ospital, dumaan muna sila upang bisitahin ang huling tinitirhan ng mga alaala. Sa likod ng mga rehas ng selda ng korte, nakita nila si Mael na nakaupo sa sahig. Tinititigan ang kanyang sariling mga kamay na tila ba doon niya makikita ang nawalang yaman. Sa kabilang kwarto naman ay si Valeriana, na ayon sa mga nurse ay gabi-gabing nagsisigaw dahil sa takot sa tunog ng ulan at alon. Ang kanilang longtam ay naging sarili nilang kulungan, isang parusang mas matindi pa sa anumang latigo. Habang papalayo ang sasakyan ni Crisanto, tinitigan ni Helena ang malawak na dagat sa abot tanaw. Ang dagat na dati ay pumatay sa kanya ay ngayon ay tila bumabate sa kanya ng may kapayapaan. Kinuha ni Crisanto ang kamay ni Helena at marahan itong pinisil. Isang gintong sandali. Ang init ng kanilang mga palad na nagdampi ay sapat na upang burahin ang lamig ng Batanes. "Saan tayo pupunta?" tanong ni Lirio. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng sigla. "Sa isang lugar kung saan ang tanging lasa na matitikman mo ay ang tamis ng ating pagmamahalan, anak," sagot ni Helena habang hinahaplos ang buhok ng bata. Iniwan nila ang mansyon, ang mga peklat at ang poot sa likuran. Ang bawat kilometro ng kalsada ay tila isang pahina ng aklat na isinasara upang bigyang daan ang isang bagong kabanata na isusulat ng pag-asa at pagpapatawad. Ang huling bayad ay hindi ang pagkakakulong ng mga kaaway, kundi ang kakayahan ni Soraya na muling tumingin sa salamin at makita ang isang babaeng karapat-dapat na mahalin. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang naglilinis sa mga bakas ng putik sa dalampasigan. Sa isang liblib na bayan sa tabi ng dagat, malayo sa ingay at puot ng nakaraan, isang maliit na tindahan ng tinapay at kakanin ang naging kanlungan ng mga tao. Ang bango ng banilya at sariwang gatas ay laging nakalutang sa hangin, tila isang paanyaya ng kapayapaan sa bawat dumaraan. Sa loob ng isang madilim at malamig na selda sa Manila, ang katahimikan ay tila isang mabigat na parusa. Nakaupo si Mael sa sahig. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro alahas, ay magaspang na ngayon
dahil sa araw-araw na paglilinis ng mga pasilyo ng kulungan. Sa tuwing nakakakita siya ng mga piraso ng kakanin sa rasyon ng pagkain, mabilis siyang napapapikit at nararamdaman ang pait ng pagsisisi. Ang bawat sandali ng kanyang buhay ay naging isang walang, hanggang paalala ng kayamanang nawala sa kanya dahil sa kataksilan. Sa kabilang dako ng gusali, si Valeriana ay nananatiling nakatingin sa kawalan. Ayon sa mga bantay, wala na siyang ibang ginawa, kundi ang takpan ang kanyang mga tainga sa tuwing naririnig ang tunog ng tubig na dumadaloy sa mga gripo. Para sa kanya, ang bawat patak ng tubig ay tila ang malakas na hampas ng alon sa Batanes, isang multo ng kanyang sariling kasamaan na hinding-hindi na niya matatakasan. Ang kanilang long thumb ay tuluyan ng naging isang rehas na walang pintuan. Bumalik ang diwa ni Soraya nang maramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang mukha habang nasa loob ng kanyang sariling kusina. Wala na ang pangalang Helena. Muli na siyang si Soraya. Isang babaeng mas matatag, mas matapang at puno ng pagmamahal sa sarili. Sa gitna ng kanyang tindahan, nakadisplay ang isang lumang platong seramika. Ang mga basag na bahagi nito ay maingat na pinagdikit-dikit gamit ang sining ng kintsugi, kung saan ang mga lamat ay pinanuan ng tunay na ginto. "Inay, handa na po ang mga liryo para sa pista!" Ang masayang tinig ni Lirio ay umalingaw-ngaw sa buong tindahan. Ang bata ay masiglang tumatakbo, dala-dala ang mga basket ng puting bulaklak. Ang bawat salitang binibigkas niya ay tila isang himala na hinding-hindi pagsasawaan ni Soraya. Lumapit si Crisanto mula sa harden. May dalang mga sariwang dahon ng saging. Lumakad siya patungo kay Soraya at dahan-dahang kinuha ang kanyang mga kamay. Inilagay niya ang kanyang palad sa pisingi ni Soraya, isang haplos na puno ng pangakong hindi na muling maglalaho. "Napatawad mo na ba sila, Soraya?" Mahinahong tanong ni Crisanto habang nakatingin sa malawak na dagat sa labas ng kanilang bintana. Huminga ng malalim si Soraya. "Pinatawad ko na sila, Crisanto, hindi dahil karapat-dapat sila sa tawad, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang huling bayad ng aking paghihiganti ay ang makita ang aking sarili na muling nakakangiti ng walang halong pait." Lumakad sila patungo sa dalampasigan habang lumulubog ang araw. Ang langit ay nababalot ng kulay kahel at lila, tila isang painting ng pag-asa. Kinuha ni Soraya ang isang puting bulaklak ng liriyo at dahan-dahan itong inilagay sa tubig. Pinanood niya itong tangayin ng mahinahong alon, kasama ang lahat ng kanyang mga luha at hirap noong gabing iyon sa bangin. Ang pag-ibig ay hindi isang utang na dapat bayaran ng sakripisyo hanggang sa maubos ang sarili. Ang tunay na pag-ibig ay ang kamay na humahawak sa iyo sa gitna ng unos, ang boses na nagtatanggol sa iyo sa gitna ng katahimikan, at ang lakas na muling itayo ang iyong sarili mula sa mga basag na piraso. Sa bawat subo ng kanyang mga kakanin, hindi na luha ang nalalasahan ng mga tao, kundi ang tamis na isang pusong nahanap ang kanyang tahanan. Ang kwento ni Soraya ay naging isang alamat sa kanilang bayan. Isang paalala na ang katotohanan ay tila isang binhi. Gaano mo man ito ibaon sa ilalim ng lupa o itapon sa kailaliman ng dagat, muli at muli itong sisibol upang hanapin ang liwanag.